Diretso na nating ibabahagi ang video na ito. Maganda ito kasi ito yung Senate hearing na kung saan ay inatinan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So bago ang lahat, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito sa ating channel, pindutin muna ang subscription button at kasama ang notification bell para magbigay update ito sa tuwing mag-upload tayo ng mga bagong video dito sa ating channel. So ito medyo mainit na talakayan ito sa Senate na kung saan ay tumalunga ang dating Pangulong PRRD. Sir, yan ba ang trabaho ng pulis na pumatay ng mga suspected criminals? Pagdumaban. Sir, yung mic nyo. Pagdumaban. Bakit Iba po yung pagka-express kasi kanina, so I had to clarify. Salamat, SP Pro Tempore. Salamat, Mr. Chair. No. Hindi yan ang tanong ko. Talagang maling, napaka hindi magandang impression po ng mga statements kanina. Kaya I appreciate the candor of Yusek Kuy at pati kanina ni General Danao. Look, ma'am, may I interrupt you? I'm done, Mr. Chair. Kindly. Itong mga to, ma'am, galing ito ng mga sa Academy PMA. Hindi ito mga bubo. Hindi rin ito papayag na utusan mo ng illegal. Doon nga sa Academy nila, sa PMA, they are formed there to, yung ano talaga yung batas. Kaya pag inutusan mo yan, sabihin mo, patayin mo, sabihin, sir, mukhang hindi pwede yan, sir. I tried. Ako mismo, I tried. Ako, marami ako, patay mo, sir. Kulong mo na lang natin, sir. Sabi ko siya, siguraduhin mo lang na hindi ma-release. Kasi gagawa ng kalukuhan yan uli and they will mag-hold up na naman yan. Kung titingnan natin, may point din si PRRD na talagang hindi niya talaga mauutusan ng mga PMER na mga opisyal ng mga kapulisan o ng mga sundalo o particular sa kapulisan talaga dahil yun ang nag-operate ng war on drugs ng panahon ng kanyang panunungkulan. So isa kang PMER graduate na kung saan ay talagang equipped ka ng mga yung pinag-aralan at kung paano mo i-handle ang iyong pagiging isang opisyal, eh hindi yan basta-basta susunod sa utos na alam niyang may mga technical na issue tulad ng labag sa mga karapatang pantao. Talagang alam nila din yan, hindi yan mga bubo nga ayon nga kaya dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan ang lalo na yung mga kaso na magnakaw tapos mag-rape tapos magpatay o Mr. Chair. Can we let the President complete his sentence? What were you trying to say, sir? That yes, mag-rape, magpatay, magnakaw, magpatay, and then what do we do with them? Ganun na lang ang sadness ko sa trabaho ko. Thank you. Kaya hindi ko lang sinabi ko yan kasi hindi ko lang sila mautusan ng gano'n na pagaya na sinabi ko, putang ina, nag-rape ng bata yung pinatay, patayin mo. Hindi ko mautusan itong mga to. Sabi ko, karamihan sila PMA, hindi maniwala yan ganon. Sabi man, sir, mahirap yan. Kulungin lang natin, sir. Walang dumaan yan sila sa... There was never a time na sinabi ko, patayin ninyo yan.
Minsan yung harap-harapan sa crime scene, nakita ko yung bata, 3 years old, Ray patay, tapos nandoon yung tiyuhin. O sinabi ko, putang, patayin mo, out of outrage. In the moment of outrage yung, putang, patayin mo. Sir, kulungin na lang natin yan, sir. Anong nangyari doon, Mr. President? Yung insidente na yun, napatay nga yung tito? Pinatay? Hindi. Hindi. Mr. Chair. Yes, Senator Risa. Alam na alam ko po na matatalino mga taga-Philippine Military Academy. Hindi po yan ang issue. Ang kinaklarify ko po ay kanina sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban para mapatay, para masabing nanlaban. Correct. Correct. Para Ito sa very incorrect. Correct, yes. Very incorrect po, if I may say, as a civilian, sa professional police. It depends on, Mr. Chair. Ano na natin yan, ma'am. That's your view, that. It's not my view only, Mr. Chair. Thank you for putting it on record. Pagka-mayor, pagka-prosecutor. Ako, alam ko, duman ako, prosecutor, mayor, presidente, alam ko ang trabaho ko. Yes, yan salamat tayo, Mr. dyan. Chair. Hindi ka nagdala ng syudad eh. You never Totoo had po, the Mr. chance Chair. to solve the problem of a community. Thank you, Mr. President. Thank you for putting it on record, Hindi tayo Mr. Chair. magkaintindihan dyan. Senator Estrada has the floor. Thank you, Mr. Chair. At kung pabalikin ako, sir, gagawain ko uli yan. Dublado. Your Honor. Silence, please. Osaa, silence the gallery, and those who will do that again, exclude them from the hearing hall. Okay. Gallery, please do not encourage me. Okay, Mr. President. Okay, Mr. President, it's now Senator Estrada who has the floor. Thank you. Thank you, Mr. Yes, Chair. Alam niyo po, nag-mayor din po ako ng San Juan, kaya I know where the former president is Marami coming ka rin from. siguro pinatay, sir. Alam ko. Mr. Chair, Mr. President, bibigyan ho namin kayo ng pagkakataon to air your side dahil nung napanood ko po yung mga revelations ng mga resource persons sa Quad Committee sa House of Representatives, marami po mga revelations po ang mga naglabasan, katulad po ng kay Colonel Garma. Ang sabi po niya, she received a call from you sometime in May 2016. Can you confirm this, Mr. President? Natawa ko kanina sa sinabi talaga ni dating Pangulong Duterte, yung sinabi niya na ibalik lang daw siya at dudublehin niya pa ang gagawin niya. Sa totoo lang, marami ang hindi makaget over na yung mga nangyari sa war on drugs. Nakuha ko yun pero mahirap kasi explica kapag ang mga tao hindi masyadong exposed sa mga ganon. Iba ang ano nila, iba ang mindset nila, iba yung naiisip nila Ang idinidiin nila lagi ay yung pagpatay dahil si Tatay Digong mahilig magsalita ng mga patayin ko yan mga ganon o ano, medyo hindi maganda, di ba? Hindi maganda pakinggan talaga. Pero sa totoo lang parang naging expression na lang niya yun At kung inyo pong titingnan ang bawat mga pangyayari na yon, may dalawang anggulo tayong nakikita ron Maaaring ang gumagawa ng mga pagpatay ay ang mga drug lord, o maaaring ang mga sangkot talaga sa mga droga dahil gusto nilang patahimikin yung mga involved na talagang talamak na sa ganong gawain, kasi nga baka pati sila idadamay, ituturo. So ang nangyayari kapag nagkakaroon ng operation, yung mga napapatay na lumalaban yun kahit ako, pulis ako, pag nakita kong lalaban ng nire-raid namin, titingin ka na lang ba? Dapat
siyempre uunahan mo yun. Kung binubunutan ka o may hawak na kung anong bagay na pwede kang atakihin. Ay, hindi ako tumatawag ng pulis. Bahay? Yung sabi niya doon sa bahay? Hindi ko pinapupunta ng... Before you assumed the presidency, you were still president-elect at the time. Sabi niya May 2016. So I presume you were still president-elect, Mr. President. I do not remember Calling her. And for what? Yung presidente ako, nandyan na yung lahat nasa akin na ang sabi po kasi niya dun sa kanyang revelation dun sa Quad Committee, nagpapahanap din po kayo ng isang police officer na miyembro ng INC. Tama po ba ito? Yun po ang sinabi ni Colonel Garma ron sa Quadcom, sa House of Representatives, Pangulo. I hate to say this, but nagsisinungaling yung gagang yun. Bakit ako mamili ng Iglesia ni Cristo? Di, yung mga aglipay pati isali ko na lang. Yung Mormons. Why would I zero in sa Iglesia ni Cristo? For what reason? Yun po ang sinabi ni... Kaya, sir, I am just trying to in-explain ko kung bakit ako magpatawag ng Iglesia ni Cristo. Di, ipatawag ko na lang yung Mormons, pati yung aglipay. Trabaho nila yan, sir. Ako, Mayor Presidente. Wala akong pakialam kung anong relihiyon ninyo. Trabaho kayo dyan. Alam nila yan. Alam nila yan kung paano ko sila murahin. Do not give me that shit to gutang. Mr. President, pero gaano niyo po kakilala tong si Colonel Garma? At kailan niyo po siya nakilala? Saan ba ito nagka-problema itong babae na ito? Hiwalay ito sa asawa si niligawan niya po? Si Bilila. Niligawan niya po? Sino? Si Garma? Kung wala na siguro akong ibang makita siya. Hindi, sir. Ganito naman. Hindi ko naman inaano. But, alam mo kasi, pag tao ko, alam nila yan. Parang close mo talaga. Kasi, ganun ako mag-trato dito sa pulis Ito sila, sir, mabutit nandito kasi puro dumaan ito sila sa akin. Ganun talaga ako Pero bakit ho siya nagsasalita ng nagbibigay po ng revelation doon sa Quadcom at sinasabi nyo hindi po totoo na tinawagan nyo po siya noong May of 2016 at nagpapahanap po kayo ng isang police officer na miyembro ng INC? Hanggang ngayon, sir, it's a mystery to me. Bakit ko siya tatawagan at bakit ko sabihin sa kanya maghanap ng Iglesia ni Cristo na marami namang pulis sa Davao na membro ng Iglesia ni Cristo? Why would I specify a person belonging to a religious sect when, as a matter of fact, there are a lot of policemen who are members of the Iglesia ni Cristo in Davao City? What would be the point of asking for a special person? Hanggang ngayon, sir, hindi ko nga ma-fathom. So sabi ko, well, I don't know, but it's a lie. Or making up stories. I don't know what she's driving at o ano ang gusto niyang motibo ipalabas sa
at the end of the story. Mr. President, kilala niyo ba ho itong si General ba ito? Leonardo? Colonel Leonardo? Yes, sir. Sino po ang nagrekomenda sa inyo na i-appoint po si General Leonardo? Kasi base ho rin sa testimonya ni Colonel Garma, siya yung nagrekomenda kay Leonardo sa inyo para i-appoint. Totoo po ba? Wala, sir, kasi alam mo, I cannot create a unit sa police because we do not have that kind of authority now. Hindi ako pwedeng magtawag ng police dito, o sige, kayo ang unit and you are, you do this job. You have to clear it with the, at hindi papayag itong mga chief of police kasi meron yan silang organization mismo for drugs and for itong whatever mga specialized narcotics, tapos itong mga smuggling. Hindi, kasi po ang testimonya po ni Colonel Garma sa Quadcom sa House of Representatives, tinuturo po niya itong si Leonardo na nagbibigay po ng reward money sa mga police officials na nakakahuli o nakakapatay po ng mga drug pushers. Gusto ko lang, at least you can air your side, Mr. President, kung talagang totoong may reward money o wala. Sir, sagutin kita ng ganito. Bakit ako magbayad sa kanila? Trabaho mo nila yan. Kung may pera, bulsa ko na lang. If there is a fund for that, why would I give it to them? Trabaho nila yan eh. The best that I could minsan is pupunta ako. Iyaya ko yan sila na magkain. Or kung may mga problema sila na personal, alam mo sir, ganito yan eh. Yung policer, maliit lang talaga yung sweldo. Maliit talaga hanggang ngayon, maliit talaga ang sweldo. Pag hindi pumasok ang local chief executive o city mayor at may problema ang personal yung police, cancer ang asawa, sweldo. Walang ibang puntahan yan, ikaw. Pag hindi mo tinulungan ang policer, patay. Yung sweldo nila cannot cope up with the demands of mga problema. Minsan, yung tanungin ko, ilan ang anak ko? Magsabi, alam nila yung istasyon. Sa istasyon nila, yung station commander sila. Tapos magtanong ako sa isang polis, ilan ang anak mo? Sabihin, 6. Sir, ito prangkahan. Nagagalit talaga ako. Putang. Sildo mo ng ganon, tapos sige ka, putulin ko yung, barilin ko yung, ganon. Nandito man sila, sir. And you can ask them. Stricto ako sa kanila, pero kaibigan ko sila. Ano ako sa policer? Because pagka may problema sila, nandyan ako sa kanila. Pro-police talaga ako at matagal akong nagturo sa Police Academy kasi noong practicing lawyer ako, wala masyado akong kita kasi bata pa ako. At maaga akong nag-asawa, magkaroon ako ng anak, kulang panggatas, kaya ako nagturo sa academy, kaya yan sila dumaan lahat sa akin. Lahat yan sila nakatikim ng lecture sa akin, sir. Wala akong sinabi sa kanila na pumatay ka ng tao, barilin mo, nakatalikod, ano yung sa law school ko, sir,
Yun ang tinuturo ko sa kanila. Yung criminal law ko dito sa law school ko, yun ang dinala ko sa kanila. At mas maganda kasi natitempla ko, I could use the common yung lingwahe nila. Kaya malapit yan sila sa akin. Pero alam nila pag nagkasala sila, alam nila yan. Pagka sinabi ko nga sa kanila, ito, pardon, allow me to use the word. Sinabi ko talaga sa kanila, putang ina kayo mga polis kayo. Huwag kayong pumasok dyan sa droga. Huwag kayong pumasok sa kidnapping. Kasi ako mismo, ako ang papatay sa inyo. Ako ang magparil sa inyo. Totoo yan, sir. Ano yan? Buhay man sila lahat. Sabi ko, putang ina, huwag kayong pumasok dyan. Let's say kayo. Papatayin ko talaga kayo. Kaya yung pulis na nagkasala, sir, mga ganon, either pagka nagkasala, wala na. Mawala. Mawawala po. Oh, yeah. Yung tanongin mo yan sila. Kasi sabi ko, papatayin ko talaga. Putang ina, pag nakita, kaya patayin kita. At kung tanongin mo ako, sir, na may pinatay ako, hindi man ako ang iniimbestiga ngayon. So, hindi ako sabi na totoo. Mag-line na lang ako. Di ako na lang po magtatanong, meron na ba ho kayong pinatay, Ginoong Pangulo? Sir, may ano ako, may moment, lalo na sa yung outrage. Yung hindi ko matanggap yung minsan yung pamilya na ubusin mo, patayin mo, tapos i-rape mo. Mukhang ano sa akin yan, sir, talagang nawiwirla ako. Masyadong ang fuse ko dyan, mainit talaga ako. Alam nila yan. Kaya behave. Sir, ito tanongin mo, prangka-prangka. Nandito, or citizens of this country, anong pinaka-safe na city for the longest time hanggang ngayon? Tanongin ko kayo. Noong panahon po ng tatay ko, San Juan po. Kasi sir, binaback-upan ako ng tatay mo. O totoo, hindi mo na, huwag na lang tayo mag-ano, ilabas na lang natin. Ang sabi ng tatay mo sa akin, sir, you do what you have to do to make your city safe. Kasi ang Davao nababalitaan na maganda. Kaya ang Davao nag-flourish.